I'm an ex-mayor of Kabatan. I'm a two-term mayor. My husband is also a mayor. Bakit naman? Oo. Showbiz Kachika TV. Hello mga kachika! Usap-usapan nga ngayon sa social media, hindi nga lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang pagkakaaresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan ito nga ay inisyu ng ICC against war on drugs. Lahat nga ay nagulat at talaga namang nagulantang noong March 11, 2025 kung saan nga inaresto ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at talaga namang ang lahat ay nagtatanong kung ano nga ba ang nangyayari dahil biglaan nga ang pagkakaaresto dito. Galing nga sa kanyang biyahe sa Hong Kong ay sinalubong nga siya ng mga pulis at iniisyo nga ang warrant of arrest laban sa kanya na inisyo nga daw ng ICC na talaga namang ikinagulantang nga ng lahat. Pero dahil nga ang ating Tatay Digong ay talaga namang kalma lamang at ayaw nang mapahamak ang iba pa niyang kapamilya at ang ating mga kababayang Pilipino, kaya naman ito ay sumama ng mahinahon kahit ito nga ay labag na labag sa loob ng kanyang mga kapamilya. Sinamahan naman siya sa paglipad papuntang Netherlands ni dating Secretary of Defense Salvador Medialdea kung saan ito nga ay tumayo rin sa isa sa kanyang mga lawyer at tagapagsalita. Samantala, marami naman ang tumuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan bakit nga daw ba hindi niya nabigyan ng proteksyon ang dating Pangulong Duterte. Na kung saan bilang isang Commander-in-Chief ay pwedeng-pwede nga niyang pigilan ang pag-aresto kay Tatay Digong papuntang Netherlands. Bagkus ito nga ay sinurrender pa nila ng personal kasama nga ang kanyang CIDG Director Nicolas Deloso Torre. Ganun pa man ay talaga namang napakarami nga sa ating mga kababayang Pilipino ang naantig ang puso dahil nga sa init ng pagsalubong ng ating mga kababayang Pilipino sa The Netherlands kung saan doon nga dadaan si Tatay Digong at ang mga ito nga ay may dalang watawat ng Pilipinas at mga flyers at placards na may nakasulat na "We Filipinos Stand with Duterte". Samantala, ang mga higanteng networks nga dito sa Pilipinas ay nagpadala na nga kaagad ng kanilang news anchor para nga antabayanan ang mga updates patungkol nga kay Tatay Digong. Naroroon na nga ang mga news anchor ng ABS-CBN Kapamilya at TV5. Pero nagtataka nga ang ilan sa mga netizens na bakit nga daw ang GMA News TV ay wala pa nga raw pinapadalang news anchor hanggang sa ngayon para nga i-cover up si Tatay Digong. Si Gretchen Ho nga ang ipinadala ng TV5 para nga makuhanan ang mga updates patungkol nga kay Tatay Digong. Samantala sa ABS-CBN Kapamilya naman ay ang baguhang news anchor na si Sen Hernandez. At kahapon nga March 14, 2025 sa first day ng trial ay na-real talk na nga kaagad si Sen Hernandez ng ating mga kababayang Pilipino kung saan nakuhanan nga ito ng video ng isa sa mga netizens dahil alam nga daw nila na ang ABS-CBN Kapamilya ay hindi nga nakapanig kay Tatay Digong. Kabaliktaran naman ito ng kay Gretchen Ho dahil napakainit nga ng pagtanggap sa kanya ng ating mga kababayang Pilipino at sinasabi nga niya na hindi nga daw siya naroroon para umusig, kundi para gawin nga lamang ang kanyang trabaho at wala naman daw siyang kinikilingan. Kahanga-hanga nga ang kanyang napakabilis na pagtakbo para nga mahabol sila Vice President Duterte kasama nga ang kanyang legal team. Samantala, spotted nga ang ating Vice President Sara Duterte sa ICC kung saan naroroon nga siya para sumuporta at dalawin ang kanyang Tatay Digong. Kasama nga nito si Harry Roque at si Senator Robin Padilla. Halika at panoorin natin ang ilan sa mga video clips ganap na kanilang ibinahagi sa kanilang mga social media accounts. Sobrang lamig dito. As in, sabi mga Pinoy naman natin. Alam mo, puro kayo na langit sa akin. Kasi yung pinadala ni Lord, diba? Kasi naghahanap ako ng Pinoy. Tapos kami
Kasi, Ang galing mo talaga. Sa likod ka pa lang. Nagkakaroon na ako dito. Siya yun! Ay, kaya pala ako pinasok mo second ka. Kasi 6:30. Kabayan. we are not paid by Yes, the yes, ma'am. Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Iban pa kayo? Germany, with our own money. Our reporter from ako rin, si Vincent Hernandez po. She's also reporting. Ano yan, taga dito I'm sa an Netherlands. ex-mayor of Kabakan. Talaga. I'm a two-termer. Baka pwede My kayo tumayo sa husband likod is niya. also a mayor. Ay, And we, makita. Gagamitin niya lang kami. Bakit naman? Kayo kay Duterte. She said she tried to check the health of our president. He's an 80 years old by March 28. So, pwede nga po, He was diba? kidnapped in the Philippines. Oo. Kasi parang we will mention na nandito yung supporters. Sa totoo lang, syempre may magsasabi na hindi pinapakita ang supporters numbers of my people. Yeah. That's what You we're can doing. show us that we are not paid. Yes, sir. And he's Are my you- husband. Are you married to Alice? Yeah. Yeah. He married as a Manila. From the Philippines. Yeah, Yeah. Kanina lang, sis, oh. Sis, kanina lang, oh, mag-email lang. Email mo. Oh, really? Hello po, Attorney Harry. Hello. Hi. Oo, sige. But you're based here. Opo, ako po yung ganda ng TV5. Ito po kayo po yung legal team. Hello po, magandang umaga po. Okay, sige. Thank you. Alright. Hi, Senator. Hello po. Yes, my name is Emilio Mario. May pinakausap niyo na po ba siya? PRRD? No comment. Alright. Okay, go. Yes, can I help you? My name is Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confirm with my client, Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at the Hague. He has to be informed. I'm also here in the presence of... okay, sir. Yes, sir. You can step in and the lady, she's not allowed to record. The lady, you're not allowed to record. I am here with the daughter of the... Wait a moment. Will you come? Senator, kailan po kayo dumating? Wala po na. Sige. Okay, sige. No problem. Anong masasabi nyo mga kachika? Just comment down below. And please don't forget to subscribe. Thank you!